Batikos, malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Marahil po mga kaibigan dahil sa ika nga po pagkakakulong ng matagal na nitong mga abogado sa nawala silang ginagawa katulad nitong naghain ngayon ng impeachment complaint. Ito siguro ang epekto mga kaibigan, wala na magawa sa buhay. Impeachment naman ngayon pagkatapos na sila po ay mabigo na makakuha ng pagsang-ayon sa Korte Suprema dun sa kanilang inihaing motion na ipa-inhibit itong si Associate Justice Marvic Leonen at ipalabas daw ang SALN. Ngayon naman impeachment naman ang inihain laban dyan sa Associate Justice na si Marvic Leonen sa House of Representatives. Umpisa na, kung natatandaan ninyo, di ba? Meron akong binanggit minsan, tandaan ninyo kako, Disyembre, hanggang Disyembre. Ang babanata naman ng administrasyon, yung mga telco na kalaban nung papasok na telco. Eto ho mga kaibigan, naghain daw ng impeachment complaint labang kay Justice Marvic Leonen sa House of Representatives dahil daw sa culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ayan. Ang impeachment complaint ay inihain daw po ng nagngangalang Edwin Cordevilla. At ito po, di umano ay Secretary General ng Filipino League of Advocates for Good Government. Sigurado bang good government ang advocacy nitong grupong ito na inimbento, mga kaibigan? Pero ang tumulong sa kanila na maghain yan, si Gadon. Ba't di na lang ikaw, di ba? Magamit pa kayo ng organisasyon para palabasin, mga kaibigan, na may ibang mga nagnanais na itong si Leonen ay mapatalsik bilang mahistrado ng Korte Suprema. Katarantaduhan At inendorso naman itong kanilang complaint ng Ilocos Norte representative na si Angelo Barba. Ayan po ang pangalan. Yung isa, Cordevilla, nagpapanggap o nagpapakilalang Secretary General. Meron ako natatandaan Cordevilla, adik mga kaibigan Paatsoy-atsoy na PR, mga kaibigan. Yung ba nakaluwa ang mata? Na nung minsan, isinama raw ito ng isang kakilala doon sa Strams. Pagkatapos, umakyat sa stage at inagaw yung mic doon sa kumakanta na banda diyan sa Makati, sa Jupiter. Sa galit nung kasama, inilayasan siya, iniwan siya, na nagkakalat doon po sa stage. Ewan ko kung itong naghain ito at saka itong kinukwento natin ay iisa lang. Meron yung kasing tarantadong yun, patakbo-takbo ng PR sa mga tabloid, sa mga pahayagan.
maniningil ng budget, ha? Sa mga nag-PPR. Isang grupo ito mga kaibigan. Itong nasa likod ng yumayari kay Associate Justice Leonen. Nabanggit na natin nung nakaraan kung sino yung isang grupo, di ba? Isang grupo lang yan. Inuupahan niyang mga yan, puro paupahan yan, parang prostitute. Ha? Ngayon, ang sabi ho rito, sa kanilang complaint, maliwanag daw na si Justice Leonen walang integridad dahil hindi siya naghain ng Statement of Assets and Liabilities. At ayon daw sa isang kolum, ang basihan kolum, kolum nino, nung kasama nila. May kasama rin nila to Yung judicial analyst daw. Mga kaibigan, kung lagyan ng titulo nito mga ito yung mga pagmumukha nila ha? Yung pagkatao nila Meron bang ganon, judicial analyst? Siguro kung ikaw, lalagyan mo ng pamagat yung sarili mo na judicial analyst ka, sana naging maestrado ka ng Korte Suprema. Ano nalalaman mo? Di ba? O ngayon, sa loob daw ito ng 15 taon, base lang sa newspaper column. Yan. At idinagdag pa rito, na si Leonen daw ay negligent, at incompetent. Pabaya at saka incompetent. Walang kakayahan, di ba? Dahil daw sa hindi nito na i-dispose yung 37 kaso sa Korte Suprema, 37 kaso sa Korte Suprema, violation daw yan ng constitutional mandate that cases should be decided within 24 months from the time it is submitted for resolution. Bakit to si Leonen lang? Makikita ninyo dito, halatang halata, mga kaibigan. Ilang kaya sa maestrado? Ba't di nyo sabihin sa mga maestrado na, okay, lahat kayo, kuwan nga, bigyan nyo kami ng, ipa-count nyo, yung mga kasong hawak nila, di ba? Ilan ba sa inyo ang merong mga kaso na hindi na didesisyonan? Hawak ninyo. Pagka puro si Leonen, hawa yan. Di ba? Katulad sa Salen, si Leonen lang. Pagkatapos dun sa pagpapa-inhibit, si Leonen lang. Bakit yung ibang bumoto ron? Hindi nyo pina-inhibit. Di ba? Baka siguro yung bumoto doon sa ng laban sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Di yung ibang hindi bumoto, dapat pina-inhibit nyo noon pa. Di ba? Pinakuha ninyo, kinwestiyon ninyo. Di ba? Ngayon ito malinaw na malinaw At sinabi pa rito, respondent failed to consider the implications of these prolonged delays in the lives of the litigants. Alam mo talagang nagmalasakit dun sa mga nadidelay, mga gago. Yun lang mga convicted sa Muntinlupa, yung mga kriminal, o kaya nahatulan sa iba't ibang krimen na nag-iintay ng desisyon ng Korte Suprema. Halimbawa, pag ikaw nahatulang ka ng pinakamataas na kaso, ang kaso mo, automatic, subject for automatic review ng Korte Suprema. Di pa-account nyo ngayon lahat yung
yung mga nahatulan ng capital punishment, sa Muntinlupa na naghihintay ng review ng Korte Suprema. Huwag na nga kayo magkunwari. Talaga namang dati na yan eh. Ngayon, lahat lang ng gusto nyo maging kaso, silyonin. Bakit? Kasi si Tabogo, Gadon, mga kaibigan, abogado ni Bongbong. At itong si Justice Leonen, ang may hawak nung protesta o bumagsak sa Kwan kay Justice Leonen, yung protesta nila labang kay Vice President Leni Robredo. Yun ang pinaka-bottom line. Ang hirap nagpapanggap hindi ho ba? Pero halatang halata na. Ang kapal ng mukha nito. Alam niyo, ito, tatapatin ko kayo. Mabuti na lang hindi nanalo si Bongbong Marcos. Yan ipagpasalamat ninyo. Bakit? Katulad ng malimit natin sinasabi, hindi na ho tayo makakaalpas o makakaahon doon sa anino ng Marcos at saka ng mga Aquino. Kapag paulit-ulit, sila ang ating ginagamit sa pagpili ng ating iboboto. Gagamitin natin barometro kung ikaw maka-Marcos, kung ikaw maka-Aquino. Mabuti, hindi nanalo si Bongbong Marcos. Bakit? Masama pa lang, hindi napapabura ng kaso, ng desisyon sa kaso. Mga kaibigan, iba pala mentalidad nito. Noong panahon na sila'y pinatalsik, ng people power sa EDSA, tatapatin ko kayo. Ako, Marcos loyalist nun. Sumimpatya ako kay Marcos. Marami pa ang nakakakilala sa aking buhay na nakakasama namin sa rally. Yan, si Elizabeth Oropesa, nakakasama namin sa rally. Yung namatay, si Rio Diaz. Nakakasama namin sa rally. Si Alona Alegre, namatay na yata, nakakasama namin sa rally. Marami dyan ang nakakakilala pa sa akin. Mga kaibigan, ano ang isinisigaw namin noong panahon ni dating Presidente Cory Aquino? Si Presidente Cory Aquino at ang kanyang administrasyon ay bengatibo, vindictive. O yung pala, ganun din ito. Mga kaibigan, nakita na ninyo? Kaya, ito ang nagpapatotoo na tama ang sinasabi natin na sa mga susunod na eleksyon, hindi na tayo dapat pumili ng manggagaling o identified sa magkabilang panig na yan. Sapagkat hindi na aasenso ang bansa natin kung nakasalalay dyan. Lagi ang pagpili natin ng iboboto. Halimbawa, maka-Marcos yan natin iboto yan. Magnanakawan niya si Marcos. Maka-Aquino yan Wag na nating iboto yan, bengatibo yan. At saka yan Hacienda Luisita yan. Kailan matatapos yan? Kasangkot ba kayo doon sa pinag-aawayan nila? Mga kaibigan, yung ibinibintang ba kay Marcos kasali pa ba kayo ron? Away na lang nila yan. Diyan nila hinubog ang isipan ng taong bayan. Kung hindi ho tayo aalpas dyan, kalimutan na ninyo. Kung kayo naghahangad ng mabuting gobyerno, katulad nito, pagka yung ito, nagdala ng kandidato, wag nyo na rin iboto itong kasalukuyan. Nakita ninyo ginawa.
Siyempre, ano gagawin ng susunod? Ano ba ang pinakamalaking problema ng nauupong presidente na gumagawa ng mga kasalanan? Matagal ko na sinabi yan, bababa pa lang, hindi pa bumababa si Gloria, no? Sabi natin, mga 2 taon pa, ang pinakamalaking problema ni Gloria Macapagal Arroyo, ang sabi natin, hindi yung problema ng bayan. Katulad ngayon, ano ba pinakamalaking problema nitong si Presidente Digong nyo? Hindi naman yung problema ng bayan ang kanyang inaalala. Mga kaibigan, ay ano? Ang pinakamalaking problema niya, paano siya bababa sa pwesto nang hindi siya mapananagot sa kanyang mga paglabag at atraso. Yun lang ganun kasimple lang yun. Ang presidency ngayon, ganyan. Lalo na lahat nag-abuso. Ha? Kita nga ninyo, mabuti sa ibang bansa, katulad ng Indonesia. Dito sa Indonesia, korap na yan, gobyerno yan. Laging, ang tagal na panahon, korap yan. Di ba? Panahon pa ni Sukarno, di ba? Yung pera nga ni Sukarno, ginagamit dito sa Pilipinas eh. Ha? Nagpapayaman. Yung ang puhunan, pera ni Sukarno, at gumamit lang ng dami, Pilipino dami. Alam nyo na kung sino yan. Di ba? Si MVP. Di ba napatunayan na ng Supreme Court na ang pera niya na pinuhunan sa PLDT, pera ng dayuhan ni Salim. Sino yung Salim? Yun ang crony ni Sukarno. Alam nyo, ang Indonesia, isa yan sa mga may korap na gobyerno. Pero ito, tignan ninyo, itong nagnakaw daw sa pera para sa ayuda sa mamamayan nitong pandemic, mga kaibigan, inaresto. Mga kaibigan, ito'y pangalawa na sa sa cabinet member ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong graft. Doon naaresto. Mabuti pa ron, kahit nakurap ang gobyerno, may independence. Ang ibang sangay ng pamahalaan, katulad nung makapag-aresto ka ng magnanakaw na cabinet member, dito ba mangyayari yan? Never happen. Sabi nga ng mga Hapon. Di ba? Never happen. Nakita ninyo, ito yung sinasabi na mabuti. Ngayon ko napag-isip-isip, mabuti na lang, tama, na hindi nanalo itong si Bongbong Marcos. Masama ito na hindi pumapabor sa kanya ang desisyon. Ngayon, kung sabihin mo, hindi naman siya ang gumagawa niyan, kundi yung mga tao niya. Ganon din siya. Kasi itong mga tao niya, ang iniisip nito, kung paano ibibintang sa iba yung kanilang failure sa pagkatalo ng kanilang ikinampanyang manok. Manok nila si Bongbong, sila ang kumampanya dyan. Hindi ba? Ang daming kumampanya dyan, mga radio station, mga kaibigan, periodiko, pati periodikit yata, kumampanya dyan mga kaibigan. Pero talo, di ba? Sino may kasalanan? Kasi sa politika, merong merong ang nagiging dahilan sa pagkatalo ng isang kandidato na kanilang isinisisi sa iba, hindi naman yun ang totoong dahilan. Anong dahilan?
yung mga kasama. Ha? Sipin mo, ikampanya ka ni Amay Bisaya. O, di para ka nagtaboy ng boto. Ikampanya ka niya sila gadon. Yung mga nagsasipagsalitaan sa karambulbol, di ba, na programa. O, isipin mo, ikampanya ka niyan. Di matatalo ka. Iyan pa rin. Yan, sila lista. Nako, sino yumaman ngayon? Kaya kayo, mga luko-luko kayo. Bongbong kayo. Itong mga troll, bagay troll lang yan eh. Troll lang naman yan eh. Ha? Yung mga malalakas mambuska sa social media, mga troll lang yan. Yun ang lalait kay Vice President Robredo na nambababoy. Troll lang yan. Oh, sipin mo yung Rappler, may matagal nang isinulat. Matagal na yun eh. Sa libel, 1 taon lang eh. Akalain mo, ginawang cyber libel dahil na-post daw. Oh, mantakin ninyo yan. Yung nambababoy kihikwan, yun may issue yun ha. May pinaghugutan na issue yun. Talagang pinag-aralan yung pagsulat noon, ng balitang yun, na isinulat ng Rappler. Mga kaibigan, kaya yun kargado, kaya hindi kargado, pinaghirapan yun. May pinagbasihan yun. Ngayon, kung yun libel, pagtalunan sa korte, pero alam nyo, ang libel 1 taon lang ang buhay niyan eh. Pag within 1 year, hindi ka nag-file ng kaso, wala na yan eh. Kaya alam na ninyo kung ano ang dahilan kung bakit nakasuhan pa rin ng Rappler. Di ba? O, isipin mo yun. Yun lang yun ha. At wala silang minumurang tao. Di ba? Ito, binababoy. Vice President ng Pilipinas, walang kumikibong anumang ahensya ng gobyerno. Wala. Di ba? O, tapos, balik tayo dito kay Leonin. Ito rin ang ginagawa kay... Sipin mo, pagka pala, masama pala, nagprotesta sila laban sa kanino man tao. Kailangan pala, kahit saan bumagsak yung kasong yan, ang kanilang ihahain, kailangan pabor sa kanila. Dahil pag hindi pumabor sa kanila, ano mangyayari? Ang gagawin nila, idadamay nila yung nagdesisyon ng kaso. Bias daw. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Clearly, sabi yung sa complaint o reklamo nila na ito inihain nila sa Kamara. Impeachment kasi tanging impeachment ang pwedeng magpatanggal sa nakaupo na maestrado ng Korte Suprema, katulad din ng Presidente, impeachment. Mga kaibigan, sabi nila, wala raw maliwanag na integridad daw si Leonin. Dahil hindi siya nag-file ng statement of assets. Ba't si Presidente Duterte walang pinapakita? Di ba? Sa pantahan nyo lang yan eh. Oh, paano nyo natiyak na yan eh? Maestrado yan eh. Ng Korte Suprema tinatakot-takot ninyo. Di ba? Bakit? Kasi appointee yan ng nakaraang administration. Mga kaibigan. Oh. Hindi naman yung desisyon, kahit ano pa desisyon yan, hindi yan ang depekto sa Korte Suprema na nakikita ninyo. Kasi palibasa, alam nila, lahat ng maestrado dyan appointee na ni Presidente Duterte, maliban sa 3 na lang yata sila, o 4, na hindi pa. Pero paritiro na rin. At ang mangyayari, lahat ng
mauupo dyan, malibang Kilyonen, tsaka sa isa pa, na hindi pwedeng ma-appoint dahil matagal pa ang term nito eh. Mga kaibigan, tinatakot. Ito'y dalawang bagay ito eh. Pwedeng magtagumpay, pwedeng hindi magtagumpay. Dahil ang pagtatagumpay naman yan, niyang impeachment complaint na yan, para lang ABS-CBN yan. Di ba? Katulad din sa Korte Suprema, hindi naman desisyon per se lang ang magiging pinal sa bandang huli. Pagkatapos na maisulat ang desisyon sa Korte Suprema. Bakit? Dahil pagbobotohan yun eh. So, kaya tama yung desisyon, kaya mali yung desisyon, ano yun? Baliwala yun. Kung merong botohan. Di ba? Tama, hindi. Numbers game. Akala mo ba, halimbawa, si Leonene sumulat ng desisyon. Katulad nung hindi siya pumabor sa pagpapalibing kay dating Pangulong Marcos. Nagtagumpay ba sila? Hindi. Bakit? Mas marami yung bumoto eh. Na ilibing si Marcos eh. Ano nasunod? Yung bang desisyon? O yung botohan? Yung botohan. Ganon din sa Kamara de representante. Itong Congress. Mababang kapulungan. Numbers game lang yan eh. Hindi dahil sa tama ang desisyon nila. Kung hindi, pagbobotohan sa bandang huli. Di ba? Meron pa sa plenary yan eh. Natandaan ninyo yung sa kaso ni Plunder Estrada. Kaya napakalaki ng hinanakit na mag-asawang ni Erap dyan sa mag-asawang bilyar na yan, di ba? Mga kaibigan, bakit? Kasi hindi pa natatapos yung botohan, minartilyo na ni Bilyar. Natatandaan nyo, di ba? Yung impeachment, minadali. Nakabuti naman yun kasi napatalsik ang mandarambong na si Erap na napatunayan, totoo, ang pandarambong niya. Kaya wag na tayong maglokohan. Ang desisyon, katulad sa nangyari sa ABS-CBN, desisyon ba yon? Hindi. Botohan yun. Yun ang masaklap eh. Di ba? May botohan. Pag gumawa ng desisyon, sasabihin nung isang maestrado, pag dumating sa kanya yung ginawang desisyon, pipirma siya kung siya ay sang-ayon o hindi. Dissenting. Meron dissent. Dissent. Halimbawa ako, isang maestrado, susulat ako ng dissenting opinion. Pakikita ko rin sa ilang maestrado. Kung sino ang mas maraming pumirma, yun ang mananalo. Hindi dahil sa tama o mali ang desisyon, kundi dahil sa botohan. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ano pa sinasabi dito? Yun na yung tungkol sa marami raw kaso. Utot nyo. Daming kaso. Wala naman pwedeng kumwestiyon sa Korte Suprema eh. Mga kaibigan eh.
ang pwede mo questionin yung korte. Kasi ang nagpapatupad ng mga batas-batas sa judiciary, Supreme Court. Yan ang pinakamataas dyan eh. Yan ang parang presidente nila. Kaya alam, yung pinaka-Supreme Court Justice. Diba? Mga kaibigan, incompetent daw, and inefficient. Wala na ito, puro kalokohan ito. Basura lahat ito. Ang leksyon lang dito na matututunan ninyo. Teka, basahin ko, may statement na yata dito si magkakapera lang si Cordevilla pagka binigyan nyo ng importansya ito. Sa statement, ito, may statement na si Leonen. Siya ay kumpiyansa na the country's leaders. Siguro, ang mga tinutukoy niya, yung mga nasa Kamara, tsaka sa Senado, given the urgent, sabi niya, will do the right thing in the impeachment complaint. Given the urgent and pressing needs of our people during this time of crisis, we are confident that our leaders will do the right thing. Certainly, this may not be to attend to false issues raised by some for clearly personal or vindictive reasons. Bakit? Nung bang kumandidato si Bongbong Marcos, kumampanya ba si Leonen para kay ano ba participation ni Leonen sa kasong sa protesta nila kay Robredo na inaakusahan nila ng pandaraya? Wala naman sila maipakita mga kaibigan Yung mga sinasabi nila kung saan sila dinaya, wala Di ba na basura? Dalawang kaso, una nang nabasura. Wala walang basis. Mga kaibigan. So, ito ay dalawang bagay. Maaring hindi sila seryoso na lumusot o hindi man, nakapeperwisyo sila. Ibig sabihin, basta inaakala nilang hindi sila napaboran sa kaso at sila ay pine-pressure nila kasi yung ibang kaso na-dismiss na bakit yung nag-dismiss nung ibang kaso hindi nyo iprotesta? Kaninong maestrado pumatak yung ibang kaso nila? Bakit hindi katulad niyan, yung Chief Justice ngayon, na maagang magre-retiro, baka pin-ratio din. Mga kaibigan, ba't di nyo buwisitin yun? Ba't di nyo ipa-impeach din? Bakit? Di ba hindi pumayag? Na pagbigyan kayo, na i-compel o puwersahin si Leonen na ilabas ang salin. Sino kayo? Anong basis nyo sa ano yan? Lahat ng hindi nyo kapanalig, tatakutin nyo. Asan ang batas? Hindi naniniwala sa batas itong mga to, sa katarungan. Binababoy nitong mga to, batas. Pinakikita nila na kaya nilang baluktutin yung batas. Kaya nilang gamitin yan laban sa mga hindi nila kapanalig. Mga walang hiya, ano po? Hindi ba? Kaya sabi ko nga kanina, ipagpasalamat nyo ngayon dito. Nakikita ninyo ang ebidensya na nagkakamali kayo ng paniwala na si Bongbong Marcos ang nanalo. Bakit? Tama lang na hindi siya nanalo.
Nakita ninyo ginagawa? Ano pa isang dahilan? Bakit nila ginagawa yan? Kung hindi man sila magtagumpay, nagagamit nila ang kasong ito para siraan pati si Vice President Robredo at pwedeng magamit na ma-maintain ang media exposure ni Bongbong Marcos para sa 2022 pagtakbo niya muli. Sa binabalak na muling pagtakbo sa mas mataas na posisyon na raw. Mga kaibigan, yan di ba? Wala silang magawa Yung perang ginagastos ninyo dyan, sana pinantulong nyo na lang sa mga walang-wala ngayon. Diyan pagkikita katotohanan. Wala naman kayo malasakit sa mamamayan sa publiko. Swapang kayo sa pwesto. Salamat, hindi ka nanalo, Bongbong. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire. Bakit yung yung kawaranto ni Bokbok, ni Kalida, pati si Kalida. Siyempre, madalang sabihin nyo, walang kinalaman ng Malacanang dyan, Puro ganon, Kasi, nabigo na naman sila. Sunod-sunod lahat ng attempt nila, bigo, Sipin nyo, kaalyado nyo na yung nag-deny. Pero, wag tayong kampante. Kasi nakita nyo, Chief Justice of the Supreme Court ka, magre-resign ka ng 1 taon. Bakit? May dahilan yun. May 1 taon ka pa, iwanan mo. Sana, inupo nyo na lang si Justice Carpio para kahit sandali. Tapos ikaw ang sumunod. Di ba? Sana, ganon. Hindi. Sinarili ninyo lahat Di ba? Ngayon, ang problema, itong nag-endorso pa. Timo, sabi ko sa inyo itong, di ba nakakakita kayo dati ng mga bihikulo ng government? Basta government vehicle. Nung araw ito ngayon wala ka na makikitang ganun. Laging merong nakasulat sa gilid yun. For official use only. Kaya nga, merong mga nakakasuhan nung araw Ginagamit. Nagiging issue. Ginagamit daw ng asawa sa pamamalengke yung mga sasakyan na ganon. Di nakikita ng publiko, di ba? Sa Amerika nga, merong nagkakasong ganyan Mataas na opisyal. Yung opisyal na yon ng gobyerno, sa New York ito Yung nanay niya may sakit. Kailangang isugod sa ospital. Wala yung public official, dahil sa kailangan madaling maisugod sa ospital, inutusan yung mga tauhan niya na isugod sa ospital yung nanay niya. Alam niyo bang kinasuhan yun? Hindi ko alam kung nag-resign pa yata yun. Matagal ko na kasing nabanggit sa radyo yan May 10 taon na mahigit. Sipin ninyo yun nakasuhan, mga kaibigan. At na umalis sa pwesto. Yun lang ang kaso niya. Masama ba yun? Kahit ibang tao yan Nadaanan mo kahit public official ka di ba? Nadaanan mo, nangangailangan ng isugod sa ospital ng isang tao Kaya hindi mo nga kamag-anak yan Di ba dapat ka pa ngang purihin sa ginawa mo? Imbes na ginagamit yan araw-araw sa kung saan-saan. Nang bababae yung public official. O kaya nagpupunta sa casino, di ba? Sa casino lang
Mag-abang kayo ron. Daming sasakyan doon, ha. Government. Yung iba nga, pula pa yung plaka eh. Madali na mamalaman eh. Kasi ngayon, wala nang kulay eh. Sa letra na lang, nagkakatalo. Oh, government plate. Mga kaibigan. Oh, ngayon, ha? Di ba, for official use only. Ito hindi na eh. Bakit? Sino nag-endorse nitong impeachment na ito? Mga kaibigan, di kamag-anak ni Bongbong Marcos ang sumite, pinsan niya siguro to o pamangkin niya ito. Ha? Ilocos Norte Representative Angelo Barba. Ang isa sa kapatid ni dating Pangulong Marcos, si Fortuna Baby Barba. Ang asawa ng Kernel, si Kernel Barba. O yeah, si Baby Barba, namatay na yata, di ba? Oh, mabait naman yun eh. Nakilala ko rin yun nung araw eh. Nagpunta sa opisina namin eh. Oh. At saka may mga kamag-anak yan na musikero eh. Sina Barba na natulungan ng tatay ko nung araw. Oh, na makapunta sa Japan, nakasama ko pa ron eh. Sa Japan eh. Sa Kumamoto. Puro Ilocano yun. Oh, mga kaibigan. Kamag-anak niya yan eh. Ha? Dapat yan eh. Kung noong araw nakalagay sa mga sasakyan eh, for official use only, dapat ngayon for official use also. Kasi ginagamit din sa ibang purpose eh. Sipin mo, hindi na kayo nawalan ng kahihiyan. Kayo-kayo yan eh. Isang grupo. Mga kaibigan, kakapal ng mukha nyo. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ngayon, dumidistansya ang Malacanang dito sa impeachment na ito para kunyari daw, wala silang kinalaman. Pero kung di ako naniniwala, coordinated lahat yan eh. Diba? Tsaka nagtataka ako sa dami na ng ginawang katarantaduhan ito sila, Gadon, o bakit hindi yan maparusahan ng Korte Suprema? May sariling kapangyarihan ang Korte Suprema. Napakamakapangyarihan yan. Diba? O ikaw, katulad nung ginawang yung nakisalo si Kalida sa kaso ni Bongbong Marcos. Bakit? Public official ba si Bongbong Marcos? Ang dapat niya maging kliyente sa mga protesta ni Bongbong Marcos, sino? COMELEC. Government agency yun eh. Yun. Pero bakit hindi siya nag-abogado sa COMELEC? Nagbigay ng pahayag ang COMELEC dyan, di ba? Pinaalalahanan, kinokosyo nila yung Supreme Court na mag-ingat. Maging maingat. Maging maingat sa desisyon na baka ideklarang may failure of election sa Maguindanao. Sa Mindanao. Sabi ng COMELEC, walang failure of election doon sa Mindanao. Kaya dapat maging maingat ang Korte Suprema sa pagdesisyon. Yun ang dapat abogado ni Kalida. Bakit siya kay Bongbong nag-abogado? Bakit yun? Hindi siya sinisita. Hindi sila pinagpapapaliwanag ng Korte Suprema. Kaya umaabuso eh. Mga kaibigan, ginagamit na nila ito, panakot na kahit kanino.
Terorismo yan eh. Yan tunay na terorismo. Mga kaibigan. Masahol pa sa MPA yan eh. Yung MPA gumagamit pa ng baril sa terorismo. Ito hindi na eh. Di ba? Mas mapanganib na terorismo ginagawa nito. Ang ginagamit yung government institutions. Katulad niya, no? Hindi ba yan? Self-serving yan? At conflict of interest? Ang mag-i-endorso ng complaint, kamag-anak nung nagpo-protesta. Mga kaibigan, asa ng mga nito, delikadesa nitong mga taong ito. Si Ka-Percy Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Itong mga natatawa ko dito sa mga nagpapanggap na maka-Marcos ngayon, hanggang ngayon. Nagsisipagpanggapang kayo. Nung araw, nandyan ako sa loyalist. Hindi naman ako member ng any organization dahil sa radyo tayo Pero nagdumadalo ako sa mga rally. Active ako dyan kasi na-addict na ako Nakaka-addict din yung mag-rally-rally ka nung araw. Bata-bata pa tayo noon. Ngayon, kami hindi naman kami nakinabang kay Marcos. Wala naman kami negosyong nangailangan ng impluensya kay Marcos. Wala naman kaming ganun Lalo ako. Mahirap lang ako. Baka hindi kayo maniniwala ang tagal ko nakatira doon sa Tondo. Alam niyo ba kung gaano kalaki yung bahay ko ron? Mayroon mga nakakaalam yan Mga nagpupunta sa akin noon 15 square meters lang yun Kaya alam, may itaas. Di pareho, bali 30, babat itaas. 15 lang yun, square meters. Matagal ako nakatira dyan. Ano interest ko kay Marcos? Sige nga. Mga kaibigan. Pero, na yan nakaraan na yan. Yung ipinaglalaban at nilalabanan mo, wala na rin Ano pa nga gusto mong gawin sa buhay mo? Kailangan mag-move on tayo, hindi ba? Kung ang pag-uusapan natin ngayon yung pinapatay ni Aguinaldo, si Bonifacio, yun na lang araw-araw pag-uusapan natin. O kaya tuwing merong okasyon, yun na lang ang pag-uusapan. Wala na yun. Bahagi na ng kasaysayan yan. Kaya yan leksyon ngayon. Tama ang ating sinasabi. Panahon na para tayo bumangon doon sa masyado na tayong naging bilanggo ng paniwala natin kung ikaw ay maka-Marcos at kung ikaw ay maka-Aquino. Yan iwan na natin yan. Isa na lang ang pwede natin gawin. Magkaisa tayo kasi hindi tayo Alam nyo, ang pagkakaisa yan ang susi sa tagumpay. Kung gusto ninyong magtagumpay sa 2022, kalimutan ninyo ang Marcos, kalimutan ninyo ang Aquino. Hindi na sila ngayon ang kalaban natin Sila nga ginagamit na lang ngayon para sa interest nitong nakaupo Ito nakaupo, kunyari, galit daw kay Aquino. Mga kaibigan. Pero ang dami niyang kasamang mga Aquino. Ano tawag nyo kay Lagarin? Basta nagsip-sip. Kalimutan nyo yan. Kasi po, wala na tayong pagkakataong makaahon kung doon pa rin tayo iikot. Isa lang ang susi para magtagumpay, yung pagkakaisa. Hindi naman makikipagkaisa
Expected na yun. Itong mga Dutertaning, wala yan. Konti na lang yan eh. Maniwala kayo sa akin. Napatunayan yan nung nawala yung mga account ng troll. Ha? Yung troll farm. Na-discarrel sila, di ba? Parang mga tupang nagkahiwa-hiwalay. Wala nang tao yan. Wala nang maniniwala. Ha? OFW, wala na yan. Konti na lang yan. Ha? Sino pa? Mga dati sa Amerika naniniwala. Wala na po yan. Mga kaibigan, gusto nyo matuwa sila sa mga ginawa sa kanila? Ginawa sa atin? Ibig mo sabihin, ikaw, maka-Duterte ka dati. Ano ka, nakatira ka sa Amerika, citizen ka. Hindi ka ngayon makauwi. Anak ka ng, matutuwa ka? Impossible. Next to impossible. The impossible dream. Hindi. Nasabi lang natin, mga kaibigan. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Si Ka-Percy Lapid bumabanat. Lapid Fire! Magpapatuloy po tayo. Ito, merong isang text dito. Ang sabi niya, why not instigate to organize a third force comprising the groups of Carpio, RSA, sino ba RSA? Gringo and Pacquiao. Ako, sa tingin ko, walang makalutang ngayon eh. Hindi katulad dito sa programa natin, yun ang malaking kaibahan na dito lamang sa programa natin, nagmumungkahi tayo ng mga pangalan o ng pangalan na alam nating merong sapat, kung hindi man labis, sapat ang kakayahan, ang integridad, hindi maku-question, beyond question. Ika nga, maganda ang track record, malinis ang pangalan, walang corruption. Gusto mo ng ganun tao, banggitin mo yun. Pero yun ang hindi nyo makikita sa iba. Hindi sila nag-iisip ng ganun. Nag-aantay sila kung sino ang lulutang, pagkatapos, baka magbigay ng pera. Iyan ang inaabangan ng media. Dito, iba. Ang gusto natin, ang bansa natin, mailagay sa ayos. Lalo na ang mga nasa gobyerno. Hindi mo magagawa yan. Hindi mangyayari yan. Kung tayo ay nandun lamang sa issue lagi at gagamitin natin basihan yon tuwing eleksyon, kailangan kung hindi ka kay Marcos, kay Aquino, vice versa. Mga kaibigan, lalo na ngayon, may isa pang pumasok itong kasalukuyan nakaupo. Wala na. Ang iniisip lang na lang lahat niyan, pansarili lang yan. Ngayon, ang mga pumupostura lang na makikita ninyo, sila yung mga incumbent. Sila yung mga natutuwa. Kaya sabi ko sa inyo, huwag kayong maging ganap ang tiwala ninyo. Kahit sa mga oposisyon na nakaupo ngayon. Bakit? Kasama silang nakikinabang
sa baluktot na pinatutupad ng kasalukuyang administrasyon. Ha? Yung mga panggigipit doon tayo lagi sa tama, sa rule of law, para hindi ka maging mali. Hindi ba? Walang ibubuta sa iyo pag nasa rule of law ka. Oh, mga kaibigan, huwag kang tumingin dahil ba ito'y si Leonen appointee ni Aquino at hindi pumabor kay Marcos. Huwag mo tignan yung kulay niya. Karapatan niya yun Kaya nga sinasabi natin, hindi naman ang basihan ng ganap na desisyon. Hindi nakasalalay ang desisyon, ang kaganapan ng desisyon dahil sa isinulat na desisyon. Hindi. Ng Korte Suprema, hindi. In the same manner, sa Kamara, ganun din. Hindi nakabase sa katotohanan ang desisyon nila sa mga issue na pwede silang magdesisyon. Halimbawa, sa nangyari sa ABS-CBN, totoo ba yun lahat? Hindi. Bakit napasara yung ABS-CBN? Yun ang gusto nila Yun ang gusto nung marami silang bilang Ni wala nga isa nag-object dun Lalo na party list na palsipikadong congressman, di ba? Wala naman mandate na direct mandate ng tao. Ang may direct mandate kahit papano yung regular congressman. Na nanggaling sa distrito. Pero ikaw, galing ka sa party list, wala kang direct mandate. Dapat ang kinakatawan mo, halimbawa, senior citizen, doon ka lang lagi sa puro issue ng senior citizen. Umiisip ka ng maraming benepisyo, wala ka namang iniisip. Di ba? Wala naman nangyayari. Para halimbawa, sa senior citizen, lahat ng gusto mong mangyari para sa kabutihan ng senior citizen, sa kapakanan nila, gawin mo lahat yan. Diyan ka lang may pakialam. Bakit pinasasali sila sa ibang issue? Kaya nga sila tumakbo sa party list. Dahil meron, ayon sa kanila, kumakatawan daw sila sa marginalized sector na hindi rin naman totoo. Wala nang ang kinakatawan Ang totoo, hindi na kailangan yan Kaya sabi ko, isa yan sa pag-isipan ng mamamayan. Hindi man nila matatanggal nila sa batas ngayon yan. Tayong mamamayan, nasa atin ang kapangyarihan na wag na silang makapasok sa Kongreso. Lalo ngayon, napasok na ng magnanakaw ang Kongreso, yung talagang smuggler Sindikato, pumapasok na sa, di sa susunod, parami na ng paramihan. Alam na nila yung formula, magbabayad ka sa COMELEC for accreditation. At para ka mapabilang sa pananalunin, babayaran mo rin. Hindi mo nga narinig na pangalan ng party list nandyan. Anong katarantaduhan yan? Nasa atin na lang ang pasya. Huwag tayong bumoto ng kahit anong party list sa susunod na eleksyon. Pinaglululoko lang kayo niyan. Hindi na ako magbibigay ng halimbawa. Baka sabihin nyo, bias pa tayo. Lahat na. Lahat ng party list. Huwag na. Panloloko yan. Sipin mo, nagdidesisyon sa Kamara sila. Walang direct mandate ng taong bayan. Pati pagkapanalo nila, question mark. Wala na ngang
question mark na nga pagkapanalo, wala pang direct mandate. Kahit pa sabihin mong nanalo yan, sa totohanan, ano na nagawa nila para dun sa sinasabi nilang marginalized sector o napababaya ang sektor na kanilang kinakatawan? Ano na nagawa nila? Sa tagal nila dyan, ano na? Meron po ba? Wala. Ano pa ang isa? Pwedeng mangyari yan kung magkakaisa. Ang pagbabasihan natin, yung track record ng tao at yung sinasabi nila. Minsan nagsasalita ng salita mga kakandidato. Alam mong kakandidato sa 2022 Kung ano-ano pinagsasabi ngayon Nakakadismaya. Halata mo, sinatsambahan lang tayo Gustong makatsamba. Gusto tayong isahan. Halata mo na kaagad. Kahit dyan, sa hanay ng oposisyon, wala na Pagpaumanin nyo, iilan sa daliri. Mabibilang mo na lang. Ang pwede. May karapatan dito, mga kaibigan. At huwag niyong pabayaan yun. Hanggat maaari, pilitin natin tumakbo yun. Di ba? Para isalba ang bansang Pilipinas. Sino lang ang pwedeng gumawa, mangunar yan? Kahit anong pwesto takbuhan, pwede siya. Si Justice Carpio Wala pa tayong ibang napipili. Para sa matataas na pwesto, Senador. Ngayon, wala pa talaga. Kaya enjoy ng mga senador ngayon, incumbent. Enjoy nila yung ginagawa ni Presidente Digong nyo. Na lahat ng gustong pumorma, binabara nila, papahiya nila. Sila, hindi na kailangan yun. Magsalita lang sa media Kahit walang kwenta sinasabi, lumalabas naman na-enjoy nila yung pribileyo lahat. Solo nila. Monopolize nila. Wala na makapasok na iba. Paano papasok ang matinong tao? Aber? Di ba? Kaya wag maging wagas yung tiwala ninyo. Ito, posisyon. Okay ito. Porque ayaw mo rito sa nakaupo, okay na sa iyo posisyon. Hindi ganon. Magpapabalik-balik tayo. Magpapaulit-ulit lang ang kasaysayan ng panloloko sa mga Pilipino. Pagkakaisa, yan ang patunayan ninyo. Natin. Ipakita ninyo pagkakaisa. Pero kailangan, meron kang barometro Yun na nga yung sinasabi natin barometro. Huwag tayong pipili como Marcos o Aquino. Yung kakayahan, yung track record. Malinis ba track record nito? O ito ba'y tsumachamba lang? Baka matagal na itong nakaupo. Wala ka rin naman makitang himalang ginawa ito. Ang pamimigay ng pera, tandaan ninyo, hindi basihan yan. Kung basihan yan, tatakbo na ako. At least nakapamigay tayong konti. Hindi nga lang natin pera lahat yun. Di ba? Tulong ng mga kababayan natin. Sana nga magtuloy pa ito para ito na yung huling pagtulong natin. Pamaskong ayuda naman, di ba? Ganun din. Mamigay tayo. Nagpapasalamat ako. May nagpadala na rin sa atin ulit nung Sabado. Malaki-laking halaga rin. 20 tao rin. Matutulungan. Nung isa pa, bago yun. 3 tao matutulungan. O di, punin natin hanggang sa 15 ng Disyembre. Kung magkano yung malilikom natin hanggang 15, padadala namin
ng A-19. Kaya yung gustong tumulong para sa mga working musician, ito na ho ang final na tulong na magagawa natin. Pamaskong ayuda na lang para kahit papano naman, may maiambag tayo sa kanilang konting mapagsasaluhan. Ambag lang yun. Di ba? Halagang tigi 1,000 sila bawat isang musician na natulungan natin. Sa totoo lang di ba sinasabi natin 150 noong nakaraan. Mahigit pa ho doon ang natulungan natin. Mahigit 2 beses kasi, mahigit sa 300 ho yun natulungan natin. Kasi mayroong mga humabol, kahit wala na, inabunuhan pa natin. Wala tayong magagawa Pero yung marami talagang mahabol, hindi na natin natulungan. Wala na talaga Di ba? Ito na lang ho yun. Kaya yan, lagay mo yung number, baka may gusto magpadala, dito nyo lang padala. Diba? Hanggang 15 ho kami magde-deadline. Para ito sa huling, kung wala tayong magagawa, konti lang matutulungan, yun lang, talagang hanggang doon lang magagawa natin. Ngayon, sa Indonesia, tingnan ninyo si Juliari Batubara, ang pumapangalawa ngayon sa mga cabinet minister ni Presidente Joko Widodo na naaresto sa kasong graft. Ayan po. Itong Indonesia Social Affairs Minister naaresto noong linggo. Social Affairs Minister noong linggo dahil sa pagbulsa nito o pagtangay nito ng $1.2 million na suhol na may kinalaman sa pagbili ng pagkain, na ayudang pagkain sa mga napinsala ng coronavirus. Marami dito niyan, di ba? Yung Manila Bay Dolomite lang si Juliari Batubara ay suspect ho. Pagkatapos na itong Indonesian anti-corruption agents nasamsam sa kanyang maleta, backpack, ang mga envelope na naglalaman ng cash. Ang halaga po ay $1.2 million sa isinagawang operation. Sumuko ho siya noong linggo sa mismong Anti-Corruption Agency Headquarters. Mga kaibigan, that's the people's money. Pera yan ng taong bayan. It's aid urgently needed. Ang tulong na kailangan para matulungan ang mga biktima ng COVID o sa panahon ng COVID crisis. At para sa National Economic Recovery. Yun na nga yun Pag tinulungan mo tao, makakabangon, di ba? Paano babangon? Dito nga, wala nang naitulong, ninakaw pa yung mga pera. Sigurado na yan, mga kaibigan. Kaya walang maipaliwanag Ito ang ginawa raw nito, bawat isang package, yung halimbawa, yung parang grocery pack, di ba? Tulad ng binibigay dito. Kumukolekta ang kickback nitong official na ito ay nagkakahalaga ng 10,000 rupiah, pera ng Indonesia.
katumba sa dollar na 71 cents. Magkano sa peso yun? Ha? Mga 30 pesos ito, more or less. Di ba? 30 pesos o 25 pesos. Ha? Hanggang 30 pesos ang halaga nito. Bawat isang package. Ba, maliit yun, ano? Kasi malaki populasyon ng kuwan, ng Indonesia. Dito ho, naku po, mga kaibigan, masisiyahan ba yan sa 25 kickback? Nakita ninyo yung pinamigay dito? Yung mga nabigyan nung araw pa yon, nung bago pa lang yung COVID, di ba? Mga ilang buwan, 3 buwan, tsaka lang yata sila nakapamudmod. Magkano halaga? 2 kilong bigas, tsaka ilang latang sardinas. Kung kukwentahin mo, wala pang 300 yun, di ba? 200. Mga ganun lang ang halaga Naglalaro sa 2 hanggang 300. Pero libo mga kinulekta niyan. Mga kaibigan. Hindi ba? Dito. O doon, nakarating sigurado yan. Wala naman sinasabi dito na hindi nakarating. Tumanggap daw ito ng 1 million mula sa 2 kontraktor na in-appoint na mag-supply ng basic food packages for people affected by the pandemic. Ano ito? Supplier. Contractor, supplier po ito. Na nagbigay. Isip mo, ang laki, no? Ano pa lang yan, dito, magkano kaya katumbas niyan? Pero kung kukwentay mo yung 1 million, maliit lang dito sa nakaw, dito yun. Hindi ubra ito. Ang katumbas lang niya, wala pa 50 million yan Di ba? Ang dollar ngayon, 48 lang Minsan, 47 pa di wala pang 50 milyon. Mga kaibigan. Dito, yung Dolomite Sand, magkano yun? Yung project na yan, for almost 400 million yan. Hindi pa ho kasama yung mahigit 4 billion para sa clean up at rehabilitation ng Manila Bay na pondo. Itong sinasabi natin, yung Dolomite project na inaanod pagka umuulan at bumabagyo, naubos na tinambakan na naman ngayon. Tsaka biglang nawala yung demanda, di ba, sa Cebu, yung pinagkukunan nila ng pinagmiminahang bundok doon. Nung una, si Gwen Garcia, yung governor, magdidemanda raw. Pero ano po nangyari? Wala na yung balita na yon. Kasi absuelto na siya sa GRAP.